Sasabog ba talaga ang eroplano kapag hindi ka nakapag-airplane mode? Sa mahabang biyahe ng eroplano, paano kung biglang sabihin ng flight attendant na nakatulog ang piloto nyo habang nagpapalipad ng eroplano? Ako po, huwag naman. Sa pagsakay mo sa eroplano, talaga nga namang maraming mga bagay na pwedeng magpa-overthink sa'yo kung kaligtasan mo na ang nakasalalay. Kaya naman ang mga flight attendants ay may mga sikretong hindi sinasabi sa mga pasahero. Tara, pag-usapan natin. Number 7. The best seat. Marahil isa ka rin sa nagtataka kung saan ba talaga ang best seat ng eroplano. Kasi kung may chance ka ngang makasurvive sa oras ng plane crash, bakit hindi mo papiliin ang pinaka-safe na upuan, di ba? Madalas, inuuna ng iba ang comfort tulad ng extra legroom sa first class o mas peaceful na space sa business class. Pero alam mo ba, ayon sa mga eksperto, hindi laging best choice ang mga seats na yan pagdating sa safety. Noong 2012 kasi, may ginawang experiment kung saan sinadya nilang i-crash ang isang Boeing 737 para aralin ang epekto nito. Lumabas sa resulta na ang mga nasa first class, kahit na may champagne pa sila, ay unfortunately walang nakaligtas. Ang mga crash dummy na nakaupo sa harapan ay natagpuan pa nga halos 500 feet ang layo mula sa lugar ng crash. Ayon sa research, mas matibay ang mga upuan na malapit sa mga pakpak ng eroplano dahil ito ang structural center. Kahit mas marami pang may ayaw sa parteng ito since madalas na maingay at sensitive ang turbulence dito. At ang mga malapit naman sa emergency exit ang pinaka-safe dahil mas mabilis kang makakalabas kung sakaling may sunog o iba pang emergency. Tandaan, may golden 90 seconds ka lang para makaligtas kung kailangan ng mabilisang evacuation. At alam mo ba na ang flight attendants ang may pinaka-safe na upuan? Oo, kahit madalas mo silang nakikitang nakatayo, ang backward-facing seats nila sa rear ng plane ay nagbibigay ng mas maayos na support sa likod at leeg. Sayang lang, hindi ito madalas sa regular passengers dahil mas mahal itong i-install at nagpapabigat pa sa fuel consumption. Kaya naman kung priority mo ang safety, alam mo na kung saan mauupo sa susunod mong flight. Oops, wag sa upuan ng mga flight attendants. Number 6. Airplane mode. Dapat ka ba talaga mag-airplane mode? Well, oo. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka nag-airplane mode, mapapasabog mo na ang eroplano. Relax lang. Hindi ganun kadelikado. Pero may dahilan kung bakit ito recommended at isa sa sikretong hindi mo dapat malaman. Ang totoo, ang mga electronic devices tulad ng smartphone o laptop ay hindi kayang magdulot ng crash o direktang makaapekto sa critical systems ng eroplano na nagpapanatili rito sa ere. So kahit naka-on pa ang device mo, hindi naman biglang hihinto ang makina ng eroplano. Ang concern talaga ay ang signal ng phone mo. Ang radio frequency na ginagamit nito para kumonekta sa cell network ay maaaring makagulo sa komunikasyon sa pagitan ng cockpit at ng control tower. Hindi ito malaking issue kung isang device lang. Pero kung buong eroplano ang gumagamit ng kanilang mobile phones, posibleng magkaroon ng interference o signal confusion. Sa US, may mga diskusyon na tungkol sa pagpapahintulot sa paggamit ng cellular signals sa mga flight kapag nasa taas na ng 10,000 feet. Pero kahit mangyari ito, malamang mananatili ang ban sa paggawa ng calls. Bakit? Simple lang. Imaginein mo na lang ang isang siksikang eroplano na puno ng taong nagsisigawan habang may kausap sa phone. Stressful yun. Kaya't kung pinapatay mo ang signal ng phone mo, hindi lang ito para sa kaligtasan, kundi para na rin sa peace of mind ng mga katabi mo. Kaysa mag-text o tumawag, enjoyin mo na lang ang view o magpahinga habang nasa flight. Number 5. Unhealthy menu. Isa ka rin ba sa medyo hindi nasasarapan sa mga airplane food? Hindi naman nakakagulat dahil maraming pasahero ang nagrereklamo tungkol sa lasa ng in-flight meals. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi ito satisfying? Ang pagkain sa eroplano kasi ay kadalasang cooked in bulk sa industrial kitchens na malapit sa airport bago pa man ito makarating sa tray table mo. Sa totoo lang, ang in-flight meals ay karaniwang hinahanda 12 hanggang 72 hours bago ang flight. Matapos lutuin, ang pagkain ay blast-cooled sa 5 degrees Celsius para mapanatili ang freshness. Sa ibang kaso,
pwedeng nakachill ang pagkain ng hanggang 5 araw bago ito maging unsafe ayon sa International Food Hygiene Standards. Pero bakit nga ba parang wala itong lasa? Simple lang, science. Habang nasa taas ng 30,000 feet, ang air pressure bumababa at ang humidity ay nasa 12% lang. Mas tuyo pa ito kaysa sa disyerto dahil dito natutuyo ang taste buds at nasal cavity mo na siyang responsable sa 80% ng ating pang-amoy kaya't nagiging bland o matabang ang lasa ng pagkain. Para ma-offset ito, dinadagdagan ng asin, asukal at fat ang mga in-flight meals kaya't hindi nakakapagtaka na ang isang serving nito ay may average na 1,500 calories. Ang mga piloto ay pumipili mula sa parehong menu ng pasahero pero bawal silang pumili ng parehong meal ng kanilang co-pilot. Ginawa ito para maiwasan ang posibilidad na parehong ma-food poisoning ang mga nasa cockpit. Kaya on your next flight, kung hindi mo trip ang lasa ng pagkain, tandaan mo, hindi lang ito dahil sa mismong pagkain at huwag mo rin isisi sa chef, kundi dahil na sa epekto ng altitude sa katawan mo. Number 4. Safety Equipment. Habang umaandar ang safety demo sa eroplano, madalas nating iniisip, alam ko na yan! Pero baka gusto mong mag-pay attention saglit, lalo na tungkol sa safety equipment na makikita sa paligid mo. Dahil kung hindi mo pa alam, ang life jacket ang pinakamadalas na ninanakaw na safety item sa eroplano. May mga ilang pasaway na pasahero ang inuuwi ito bilang souvenir. Kaya bago pa man magsimula ang flight, siguraduhin nandyan talaga ang life jacket mo. Pangalawa, ang oxygen masks. Sa oras na magkaroon ng biglang decompression sa cabin, ang mga mask na ito ay automatic na bababa mula sa itaas ng mga upuan ng mga pasahero. Kung mangyari ito, huwag ka nang magpanic. Ayon sa research, may tinatawag na useful consciousness window. May 18 seconds pa kung saan maayos ka pang makakakilos bago ka mawalan ng malay. Ang sekreto, unahin mong isuot ang mask mo bago ka tumulong sa iba. Ang oxygen supply na galing dito ay sapat para manatiling conscious ka habang bumababa ang eroplano sa mas ligtas na altitude. Bagamat bihirang mangyari ang mga aksidente sa eroplano, hindi ibig sabihin na pwede na nating baliwalain ang safety measures. Ang pagbibigay ng kaunting atensyon sa maliit na detalye ay maaaring maging malaking tulong sa kritikal na mga pangyayari. Sa susunod mong flight, mag-double check, makinig at maging handa. Number 3. Sleeping pilots. Kaya mahalaga na laging priority mo ang kaligtasan mo kasi unpredictable talaga ang lahat. Dahil kung hindi mo pa alam, may mga pagkakataon na mismong piloto ay nakakatulog habang nasa trabaho. Oo, tama ang narinig mo. May mga piloto na natutulog habang lumilipad ang eroplano. Sa isang survey na ginawa sa 500 pilots, kalahati ang nagsabing kahit isang beses sa isang buwan, naaapektuhan ang kanilang kakayahang magpalipad ng eroplano dahil sa kulang sila sa tulog. Mas nakakagulat pa dahil sabi sa mga pag-aaral sa UK, Sweden at Norway, 43 to 54% ng mga piloto ang umamin na nakatulog sila habang nasa kalagitnaan ng flight. Pero bago ka mag-panic, huwag mag-alala, may autopilot naman. Kaya lilipad pa rin naman ang eroplano kahit pansamantalang matulog ang mga piloto. At syempre, ready din ang co-pilot na mag-take over. Pero ang tanong, paano kung sabay silang nakatulog? Base sa parehong pag-aaral, 25% ng mga piloto ang nagsabing nagigising sila na natutulog rin ang kanilang co-pilot. Hindi lang aksidente ang pagtulog na ito. Para sa mga long-haul flights, may designated sleeping quarters ang parehong piloto at flight attendants. Sa mga eroplano tulad ng Boeing 777 at 787, ang mga piloto ay may access sa isang secret locked staircase malapit sa cockpit na nagdadala sa kanilang sleeping area. Ang iba naman, gaya ng Boeing 737, ay may tulugan na nakatago sa mga overhead storage lockers. Ang mga sleeping quarters ng mga flight attendants ay karaniwang may 6 to 10 na kama o bunks, reading lights, kumot, unan at storage space. Samantalang mas maaliwalas ang sa mga piloto. Madalas itong may business class seats, 2 sleeping areas, meron pang closet, sink at toilet. Kapag maiipit ka ng reclined seats sa economy, isipin mo na lang na kahit papaano, ang mga piloto at flight attendants ay may mga special area para makapagpahinga. Number 2. Lavatory lock. Kapag nasa mahabang flight, hindi may iwasan ang paggamit ng lavatory o comfort room. Habang naghihintay ka na mag-turn green ang engage light, baka hindi mo alam na may sikreto sa lock ng banyo. Kahit na nakalock ito mula sa loob,
Ang mga flight attendants ay may kakayahang buksan ito mula sa labas gamit ang isang hidden latch o switch na nakatago sa ilalim ng lavatory sign. Ginawa ito hindi para sa convenience kundi para sa safety. Sa emergency situations, halimbawa, kung may pasaherong nawala ng malay o natrap sa loob ng banyo, kailangang agad itong ma-access ng cabin crew. Dahil magkakaiba ang mechanism depende sa airline, maliit ang chance na mabuksan ito ng mga regular na pasahero. Kung pakialamero ka, nako, wag mo itong gagawin dahil pag pinilit mong buksan ang lock ng banyo, pwede kang ipaaresto. Tandaan, sa susunod na gamitin mo ang lavatory, hindi talaga ito private space. Dinisenyo ito na may sapat na kaligtasan ng lahat sa flight. Mas mabuting iwasan ang overstaying sa loob para hindi rin mapilitan ng attendants na pagbuksan ka ng pinto. Number 1. The Flying Dead. Kapag nasa flight ka, karaniwan makikita mo ang mga pasaherong natutulog sa kanilang upuan, lalo na kung hindi ideal ang oras ng flight. Pero paano kung hindi lahat ng natutulog ay talagang natutulog lang? Bagamat sobrang bihira, may mga pagkakataon na may natural death na nangyayari habang nasa kalagitnaan ng flight. Kaya't ang cabin crew ay sinasanay na maging handa sa ganitong sitwasyon. Pero, alam mo bang walang standardized protocol para sa mga ganitong pangyayari? Dahil hindi mo naman pwedeng basta alisin ang katawan ng yumao sa gitna ng biyahe. Kinakailangan nilang mag-improvise upang mapanatili ang kaayusan sa cabin. Kung mangyari man ito, ang number 1 goal ng flight attendants ay huwag magdulot ng panic o komosyon sa mga pasahero. Una, sinisiguro nilang maayos na naka-seatbelt ang bangkay para hindi gumalaw ang katawan sa turbulence. Pangalawa, tinatakpan nila ito ng kumot para maging mas discreet ang sitwasyon at wala talagang makapansin. At pangatlo, kung kinakailangan, ililipat nila ang katawan sa mas tahimik na parte ng eroplano, tulad ng first class, kung saan mas kaunti ang tao. Pero bukod dito, ang mga eroplano ay minsan ding nagdadala ng iba pang unusual cargo tulad ng bangkay na inilipat para sa libing o isang cooler na may mga organs na kailangang isalin para sa transplant. Ang mga ito ay maingat na inilalagay kasama ng iba pang bagahe. Sa susunod na makita mo ang isang pasaherong tila mahimbing na natutulog pero hindi na gumagalaw o humihinga, huwag kang mag-alala, ang cabin crew ang bahala. Ang dami pang secrets sa loob ng eroplano pero ang hindi secret, mahalaga sa airlines ang safety ng lahat ng sakay ng eroplano, mula crew hanggang sa mga pasahero. Kaya sumunod sa guidelines at huwag pasaway para siguradong makakarating sa dapat mong puntahan.